Dahil hindi na nito gustong pag-usapan ang mga nangyari ay tinanong na lang niya kung bakit sila lumabas. Kung magsasara na sila ng restaurant ay siya na daw ang gagawa nito dahil wala naman siya doon ng buong araw. Bumalik naman na muna ang ating storya sa lugar ng White Horse Squad para makita ang mga nangyayari dito. Tuloy-tuloy lang ang pagpasok ng mga nasaktang sundalo sa kanilang ospital para magamot agad ang mga ito. Hindi pa rin sila makapaniwala nung naalala nila na isang matabang bata lang ang gumawa sa kanila noon. Lumipat naman agad ito sa opisina ng kanilang leader dahil makikita natin na kausap nito si Captain Yang Hak. Seryoso pero kalmado nitong sinabi sa lalaki na kailangan daw niyang ipaliwanag ng mabuti ang lahat ng nangyari nung araw na iyon. Dahil kung hindi, hindi na daw siya nito palalabasin doon ng buhay. Nung napaliwanag na ni Yang sa kanyang leader ang iba niyang nalalaman ay napansin nito na parang alam niya na aatake sa kanila ang ating bida. Kaya, tinanong agad ng babae kung meron ba itong nalalaman tungkol doon. Hindi naman na ito tinanggi ni Yang at diretsyo nang sinabi na alam niya na mangyayari yun. Nag-iba naman bigla ang itsura ng kanyang boss dahil sinabi nito na pahamak ang halos kalahati ng kanyang squad at muntik nang mamatay ang kanyang Uncle Dang. Kung hindi daw tumigil ng kusa ang tagapagmana ng Pachan clan ay hindi niya alam kung meron pa ba silang squad. Tapos, sasabihin daw nito sa kanya na siya ang may dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng iyon. Lalo namang nagulat ang kanilang leader nung sinabi nito na tama nga ang lahat ng kanyang mga sinabi. Pero, meron naman daw siyang magandang rason kung bakit niya yun ginawa. Sinusunod lang naman daw niya ang secret mission na binigay sa kanya ng dati nilang boss. Hindi naman makapaniwala doon ang babae nung sinabi ni Yang na meron palang kinalaman doon ang kanyang nanay. Naalala nito bigla ang nangyari dati nung nagkaroon ng sunog sa lugar ng Pachan clan. Nung nawala na daw kasi ang clan na yun ay inimbita ng kanyang nanay si Mr. Yang sa kanilang squad para magsilbi sa kanya. At simula nung araw na yun ay ginawa na nito ang lahat para sa babaeng nagligtas ng kanyang buhay. Dahil sa nalaman niyang yun ay tumingin ito kay Yang at inisip na kahit medyo matagal na siyang leader ng kanilang squad ay konektado pa rin pala ito sa kanyang nanay. Pero, hindi naman na muna ito nagsalita agad dahil kailangan niyang malaman kung ano ang plano ng babaeng iyon. Tumingin ito ng diretsyo kay Yang Hak at sinabi na kailangan niya itong ipaliwanag sa kanya ngayon din. Wala naman ang nagawa doon ang lalaki kaya sinabi nito na nag-aalala daw ang dati nilang boss sa kasalukuyang estado ng White Horse Squad. Lumalaki ito at nagiging kilala sa buong Miriam pero hindi daw maayos ang pundasyon nito. Sinabi daw sa kanya nito na kahit ganun na sila kalaki ay ang kanyang mga ginawa pa rin ang pinag-uusapan pag nababanggit ang kanilang squad sa ibang lugar. Kaya, mas okay daw siguro pag pinanipis nila ito ng konti. Hindi naman ito nagustuhan ng kasalukuyang leader dahil hindi daw ba alam ng kanyang nanay na pwedeng mawala ang squad ng dahil sa kanyang ginawa. Hindi naman ito makapaniwala sa sagot ni Yang dahil alam daw ito ng kanyang nanay at gusto nga daw nitong mawala na ang squad na yun. Pinaliwanag sa kanya nito na pag nagkakaroon daw kasi ng sunog sa isang gubat ay nawawala ang lahat ng mga maliliit at walang kwentang dahon. Pero, kahit ano daw ang mangyari ay makakaligtas pa rin doon ang mga malalaki at malalakas na mga puno. Nung ang dating leader pa daw kasi ang namumuno ay kalahati lang ang laki nito kung ikukumpara sa sukat nila ngayon pero sobrang lakas naman ito dahil kinatatakutan ito ng lahat. Sinabi ni Yang na ang ibig sabihin lang naman daw siguro ng kanyang nanay dito ay gusto niyang ibalik ang dating lakas ng kanilang squad. Naalala naman bigla ni Yang ang sagot nito nung tinanong niya ang dati niyang boss kung paano naman kung mangyari talaga ang kanyang plano. Sinabi nito na kahit pigilan pa ng kanyang anak ang balita ay kakalat daw ito agad sa buong Miriam. At pag narinig daw ito ng kanilang mga kalaban ay gagamitin nila ang pagkakataong yun para kumilos. Sigurado din daw siya na magkakaroon ng problema sa loob ng squad at aalis doon ang mga hindi talaga loyal. Pag nangyari yun ay magdidepende na daw talaga ang kalagayan ng squad sa mga gagawin at desisyon ng kanyang anak. Sinabi naman ng leader kay Yang na mabuti ito para sa dati niyang boss.
Alam na kasi niya na kaya pa rin niyang kontrolin ang dati niyang squad kahit nasa malayong lugar na siya dahil sa kanyang alalay. Wala naman na isagot doon si Yang kaya yumuko na lang ito ng konti. Nagulat naman ito nung tinanong siya ng kanyang leader na ano naman ang kanyang pakiramdam pagkatapos niyang dalhin doon ang tagapagmana ng Pachan clan. Masaya daw siguro siya dahil sobrang lakas ng nakuhang kapalit ng totoo niyang master. Iniba naman muna ni Yang ang usapan at sinabi sa kanyang boss na isipin nito ang kanyang sasabihin. Paano daw kung ang totoong The Absolute One na si Doku yung ang dinala niya sa kanilang squad? Alam naman daw nilang dalawa kung gaano ito kalupit kaya wala daw kahit isa ang makakaligtas doon. Kaya, pinaliwanag nito na hindi porket na master na nigang ang secret skills ng Pachan clan ay siya na talaga ang The Absolute One. Sinabi nito na hindi pa rin daw nag-iiba ang opinyon nito sa ating bida. Nagulat daw siya nung sumugod ito sa kanilang clan dahil hindi niya ito inaasahan sa kanyang personalidad pero yun na daw ang kanyang limitasyon. Tinanong nito sa kanyang boss kung meron bang namatay sa kanilang squad sa insidente kanina. Hindi daw kasali ang mga nagbantay kay Ubok dahil siya kasi ang may gawa noon. Kahit na sinubukan daw siyang patayin ng kanyang mga kalaban kanina ay hindi pa rin ito gumamit ng killing move sa kanyang mga skill. Masyado daw maganda ang puso ng ating bida para sa kanyang kapakanan. Kailangan daw niya itong baguhin agad dahil hindi siya makakaligtas kapag nakaharap na niya ang kanyang mga totoong kalaban nang ganun pa rin siya. Bigla naman tinanong sa kanya ng kanyang boss kung sigurado na ba siya kung isa ba si Gang sa mga iyon. Hindi naman daw siya 100% na sigurado pero ayon sa kanyang mga nakikita ay isa nga siya doon. Pero, si Ubok pa rin daw ang kanilang kailangang para masigurado ito. Dahil napunta na ulit sila sa kanyang kapatid ay sinabi nito na kailangan talaga nila doon si Ubok. Pero, hindi na daw niya pwedeng gawin ang ginawa niya kanina at wag na daw niyang gagalawin ang kanyang pamilya. Kailangan niyang mag-isip ng bagong paraan para mapilit ito na bumalik ulit sa kanilang squad nang hindi gagamit ng dahas. Pagkatapos nitong sabihin na naiintindihan na niya ito ay natapos na rin ang kanilang pag-uusap. Pagkaalis doon ni Yang ay inisip agad ni Jin Gayong ang ating bida. Ano daw kaya ang gagawin nito pag nalaman niya na buhay pa rin ang mga tumaksil sa kanyang master? Pagdating ng kinabukasan ay makikita natin na tuloy pa rin ang kanilang trabaho sa restaurant. Kaso, dumating na ang gabi pero hindi pa rin nagigising ang ating bida. Tuloy lang ang may-ari at ang kanyang anak na si Yeri sa kanilang trabaho araw-araw habang nagpapahinga ang kanilang delivery boy. Isang gabi, makikita natin na naghihikab ang may-ari dahil gabi na at naglilinis na sila ng kanyang anak sa labas. Bigla naman itong napatingin sa kwarto ni Gang at napaisip. Tinanong nito kay Yeri kung natutulog pa rin ba ang ating bida dahil kung hindi siya nagkakamali ay pang-apat na araw na yon. Sinabi naman sa kanya ng kanyang anak na hayaan muna nila ito dahil mukhang napagod talaga ito ng sobra. Alam naman daw niya ito pero medyo nahihirapan na kasi sila doon nang wala silang kasama. Habang pumapasok ay sinabi ni Yeri na bago naman dumating doon si Gang ay silang dalawa lang talaga ang nandoon kaya kakayanin naman siguro nila ito ng ilang araw. Wala naman ang nasabi doon ang kanyang nanay kaya iniba na lang nito ang usapan at sinabi na meron siyang naisip na nakakatakot. Ngayon lang daw kasi ito nangyari Akigang kaya hindi niya lubos maisip kung ano kaya ang ginawa nito sa White Horse Squad para mapagod siya ng ganun. Pero, hindi daw talaga yon ang pinakakinakatakutan niya. Hindi daw niya maisip kung gaano karami ang kakainin nito pag nagising na siya dahil sobra siguro ang gutom nito. Pagdating ng madaling araw ay makikita natin na nagising na din sa wakas ang ating bida. Naramdaman kasi nito ang nakatingin sa kanyang kwago na pumasok sa kanyang kwarto. Alam na nito ang ibig sabihin nito kaya mabilis na siyang bumangon sa kama at umalis. Lumipat agad ang ating storya sa isang liblib na lugar habang nakikita natin na naglalakad doon si Gang. Lumiko ito sa isang kanto at nakita na nito ang isang maliit na bahay sa gitna na sira-sirang gusali kung saan siya kailangang pumunta. Pagtingin ng ating bida sa loob nito ay napansin agad niya na nandoon na ang babaeng nagpadala sa kanya ng kwago.
Hindi na ito nagsayang pa ng oras dahil pumunta agad ito sa loob at umupo sa harap ng babae. Pagkatanggal nito na kanyang suot ay nakangiting binati ng leader ng White Horse Squad si Gang. Lumipat naman na muna ang ating storya sa dalawang lalaki na nag-uusap sa isang bangka. Habang nakatingin si Ubok sa paligid ay sinabi sa kanya ng kanyang kausap na ang tagapagmana ng Absolute One ang gumawa noon. Dinurog daw nito ang lahat ng hamarang sa kanya para lamang ibalik siya nito sa kanyang pamilya. Alam naman nito iyon pero hindi daw siya makapaniwalang nagbago na talaga ang White Horse Squad dahil ginawa lang sa kanila iyon ng isang tao. Hindi naman sinabi ni Yang na mas malakas talaga ang kanilang squad dati pero hindi naman daw kasi normal ang isang lalaking iyon. Nagyabang naman agad ito at sinabi kung nandoon pa rin siya sa kanilang squad ay hindi daw niya ito hahayaang mangyari. Natawa naman doon ang kanyang kausap at nakakalokong sinabi na kung iyon ang nagpapatulog sa kanya sa gabi ay mabuti ito para sa kanya. Pagkatapos noon ay insip na ulit ni Ubok na hindi pa rin siya makapaniwala na ang tabachoy na iyon ang nakakuha ng secret passion skills. Dahil nakita ni Yang na malalim ang iniisip nito ay iniba na niya ang kanilang usapan. Tinanong nito kay Ubok kung gusto pa rin ba nitong bumalik sa kanilang squad at simula ngayon daw ay hindi na nila ito pipilitin kung hindi talaga niya ito gusto. Nagkatinginan naman muna sila ng seryoso ni Yang at sinabi ni Ubok na hindi agad siya makakasagot doon. Kailangan daw muna nitong marinig ang kanyang mga sasabihin at magdedesisyon na lang daw siya pag nasabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Hindi naman na nagreklamo doon ang kanyang kausap kaya tinaas na lang nito ang kanyang kamay. Sasabihin daw nito sa kanya ang lahat ng kanilang gusto at ang lahat ng kanilang nalalaman simula nung nawala siya. Sa maliit na lugar kung nasaan ang ating bida, makikita natin na nagkatinginan na ang dalawang ito ng seryoso. Bago sila tuluyang mag-usap, naalala muna ni Gang ang nangyari nung una silang nagkita ni Jean. Pagdating nito sa kanilang tagpuan ay tinanong agad ng babae kung ang ating bida ba ang kanyang kliyenteng naghahanap ng mga patay na tao. Nahiya naman doon si Gang pero sinabi ng kanyang kausap na ayos lang yun dahil sanay na siya sa mga kakaibang request ng mga tao. Pero, nagulat daw siya dahil kilalang kilala ang mga tao na gusto nitong ipahanap sa kanya. Wala naman daw itong problema sa kanila pero kung nagpapanggap lang daw ito na siya ang tagapagmana ng The Absolute One para malaman ang impormasyong yun ay hindi na daw nila ito itutuloy. Hindi naman nito alam na bawal palang magsinungaling sa kanila pero sinisigurado daw niya na siya talaga ang disipulo ni Do Ko-young. Sinabi din nito na kaya siya lumapit sa kanya ay sinabi ng mga tao sa lugar na iyon na kung meron daw silang gustong malaman ay sa White Horse Squad sila lumalapit. Pagkaupo nito sa kanyang upuan ay sinabi ni Jean na tama ang kanyang mga narinig pero dahil kilala ang kanilang squad ay mahal ang bayad sa kanila. Hindi naman yun inaasahan ng ating bida kaya tinanong nito kung gaano kamahal. Pinaliwanag nito sa kanyang kliyente na depende ito kung gaano nila ito katagal mahahanap at kung gaano karami ang kanilang gagastusin para makita ang mga iyon. Bago mag-umpisa ay nagpakilala muna sa kanya ang babae at sinabi siya si Gayong, ang magandang agent na galing sa White Horse Squad. Nung magalang na yumuko sa kanya si Gang ay sinabi nito na mukha namang magkasing edad lang sila kaya hindi na daw nito kailangang maging magalang. Pagkabalik sa kasalukuyan ay maririnig natin na sumisigaw ang ating bida dahil isa daw pala silang grupo na kumukuha at pumapatay ng mga tao. Ang akala daw niya dati ay isa lamang silang squad na naghahanap ng mga tao at dinagdag pa nito na hindi daw niya sinabi dati na siya ang leader nito. Nairita naman si Jean sa mga sinasabi ni Gang dahil ayon sa kanyang alaala ay hindi naman siya nagsinungaling dito. Sinabi daw nito sa kanya dati na magaling silang humanap ng tao pero hindi niya sinabi na hindi sila pumapatay at hindi naman daw niya tinanong kung sino ang kanilang leader kaya hindi na niya ito sinabi. Nanghingi na rin ito ng tawad sa ating bida dahil alam daw nito na galit pa rin ito sa nangyari kay Ubok pero isa lang naman daw itong misunderstanding. Tapos naman na daw ito at nakauwi na siya na maayos sa kanila kaya kailangan na daw niyang kumalma. Kaya daw siya nito pinatawag doon ay para sabihin sa kanya na meron na siyang balita tungkol sa request nito sa kanya dati.
Bigla naman naging seryoso ang mukha ni Gang nung sinabi sa kanya ni Jean na ang sa tingin daw niya ay nahanap na nila ang isa sa kanyang mga pinapahanap. Tatanggalin na sana ng babae ang kanyang suot para makapag-usap sila ng maayos pero meron itong kakaibang naramdaman. Habang tinatanong ng ating bida sa kanya kung sino ang kanilang nahanap ay naramdaman nito ang bloodlust ng The Absolute One. Dahan-dahan itong tumingin sa direksyon ni Gang at doon na nito nakita na nag-iba na nga talaga ang mood nito. Dahil hindi siya nakasagot agad ay tinanong ulit siya ng ating bida kung sino ang kanyang nakita at saan daw niya ito matatagpuan. Dumating na ang umaga at makikita natin na nagwawalis na si Gang sa tapat ng kanilang restaurant. Tahimik lang siya doon dahil naalala nito ang mga usapan nila ng leader ng White Horse Squad kagabi. Sinabi nito sa kanya na hindi naman niya sinabi na nakita na talaga nila ito. Ang sinabi daw niya ay ang sa tingin nila ay nakita na nila ito pero hindi pa rin naman sila sobrang sigurado. Naguguluhan naman na doon si Gang kaya tinanong nito ang babae kung ano ba talaga ang sinasabi nito. Inamin naman na sa kanya ni Jean na yun palang ang pwede nitong sabihin sa kanya dahil kailangan pa nito ng pera para sa ibang mga detalye. Hindi naman natuwa doon ang ating bida dahil ilang beses na daw siyang nagbayad sa kanila ng sobrang laki kaya kailangan na daw niyang makakita ng totoong ebidensya bago siya magbigay ulit. Bigla namang nag-iba ang itsura ng leader ng White Horse Squad at sinabi na kung magiging makulit ito ay magkakaroon sila ng problema. Sinabi naman nito na ayos lang daw maging makulit kesa magbayad na naman habang wala naman siyang nakukuhang panibagong impormasyon. Dahil hindi talaga pumayag si Gang na magbayad ng extra ay sinabi sa kanya ni Jean na pag-uusapan na daw nila ngayon ang lahat ng ginawa niyang damage sa kanyang squad. Hindi na daw niya isasama ang mga napahamak dahil sila naman ang sumugod kay Gang pero kailangan daw nilang kalkulahin ang mga nasirang lugar. Pwede naman daw niya itong kalkulahin agad at ibigay na lang ang resibo nito sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi naman yun nagustuhan ng ating bida kaya bigla na lang itong bumait kay Jean at tinanong kung magkano ba ang extra na kailangan niyang bayaran para sa kanilang imbestigasyon. Bumalik na ulit ang ating storya sa kasalukuyan at makikita natin na habang nagwawalis ay iniisip nito na naisahan na naman siya ng babae. Bigla naman itong natigil sa kanyang iniisip nung narinig niya na tinawag siya ng may-ari. Iniba naman agad ni Gang ang kanyang itsura at binati ng magandang umaga ang matanda. Sinabi nito sa ating bida na buti naman ay nagising na siya dahil makakapagpahinga na rin daw ito sa wakas. Hindi naman na ito sinagot pa ng masama kaya ngumiti na lang ito sa kanya at nanghingi ng pasensya. Papagalitan na sana ito ng matanda dahil ilang araw itong natulog lang pero bigla na lang lumabas doon ang kanyang anak. Sinabi nito sa matanda na hayaan na lang daw nila ito dahil ang importante daw ay gising na si Gang. Natigil naman ang kanilang pag-uusap nung tinawag ng ating bida ang kanyang boss at sinabi na meron daw siyang hihinging pabor. Pabiro namang sinabi sa kanya ng matanda na huwag niyang sasabihin na manghihinga na naman siya ng advance dahil kung hindi niya alam ay ilang araw daw siyang hindi nagtrabaho. Hindi naman ito sumagot sa kanyang sinabi dahil iyon naman talaga ang kanyang kailangan. Lumipat naman bigla ang ating storya sa leader ng White Horse Squad at makikita natin na nakapagbihis na ulit ito sa totoo niyang damit. Nakatingin lang ito sa labas dahil tinitignan nito ang kanyang tauhan na si Yang Hak. Bigla naman itong naalala ang tinanong nito kay Gang kagabi nung bago ito umalis. Ano daw ang gagawin niya kung ang iniimbestigahan talaga nila ang kanyang hinahanap? Tumingin naman ito ng masama sa babae at sinabi na hindi na niya ito kailangang itanong. Pagkatapos noon ay hindi na nagsalita si Jean kaya tuluyan nang nakaalis doon ang ating bida. Naalala din nito bigla ang sinabi sa kanya ni Yang na hindi daw makakaligtas si Gang kung hindi nito babaguhin ang kanyang ugali. Kaya, tumingin na lang ito sa langit at sinabi na tignan na lang daw nila kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa ilalim ng tulay, makikita natin na naglalaro ang tatlong anak ni Ubok sa ilog. Pinalabas pala sila ng kanilang mga magulang dahil mag-uusap daw sila ng seryoso. Pagkatapon noon ay sakto naman itong narinig na tinawag ng kanyang mga anak ang kanilang chubby brother. Pagkalabas nito sa bahay ay nakita niya na binibigyan nito ng dumplings ang kanyang mga anak.
Pagkakuha nila dito ay tumakbo agad sila sa kanilang tatay para sabihin na binigay ito ng kanilang kuya. Nung binigyan siya ng mga ito ay sinabi lang niya na busog pa siya kaya sila na lang daw ng kanilang nanay ang magsalo-salo doon. Pagkatapos noon ay nilapitan agad nito si Gang at sinabi na mukha siyang busy. Pero, tinanong nito kung pwede ba muna silang mag-usap sa tulay sandali. Kahit naniniwala na si Ubok ay tinanong pa rin nito ang ating bida kung totoo ba na siya talaga ang disipolo ng The Absolute One para makasigurado siya. Inamin naman agad ito ni Gang at sinabi na hindi daw niya sigurado kung bakit hindi ito alam ni Ubok. Lahat daw kasi ng nakakakilala sa kanya ay alam yon. Hindi naman ito makapaniwala nung dinagdag ng ating bida na kahit ang kanyang mga anak ay alam yon. Hindi naman daw talaga niya ito tinago kahit kanino dahil hindi naman sinabi sa kanya ng kanyang master na itago niya ito sa mga tao. Nung hindi agad nakapagsalita si Ubok ay tinanong sa kanya ni Gang kung yun lang ba ang gusto niyang pag-usapan. Nanghingi naman ito ng tawad dahil hindi agad nito sinabi ang kanyang gusto. Pinaliwanag nito kay Gang na aalis siya doon pero hindi daw niya alam kung gaano siya katagal mawawala. Gusto lang daw sana nitong ibilin sa kanya ang kanyang pamilya habang wala siya dahil siya lang naman daw ang kanyang kaibigan sa lugar na iyon. Hindi naman ito big deal para sa ating bida kaya pumayag agad ito at sinabi na ingatan na lang niya ang kanyang sarili. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sa kanya si Gang dahil baka meron na daw siyang bagong delivery. Habang naglalakad palayo ay inisip ni Ubok na meron talagang pagkakataon sa buhay ng isang tao na kakailanganin nitong gumawa ng desisyon. Pero, kahit ano daw ang piliin nito ay pwede pa rin naman daw silang bumalik Lage sa kanilang pinagmulan. Magbilis naman nang lumipas ang oras at makikita natin na gabi na. Hinintay talaga ni Ubok na makatulog ang lahat ng tao sa kanila bago ito umalis para hindi na siya mahirapang magpaalam. Paglabas niya ng kanyang bahay ay nakita agad nito na nandoon na si Yang. Hindi na nila binati ang isa't isa dahil naglakad na lang agad ang dalawa papunta sa kanilang bangka. Sa isang gubat, magalang na tinawag ng isang lalaki ang nakita niyang babae dahil meron daw siyang itatanong. Dahil mukha namang mabait ang lalaki ay pinansin ito ni Yeri at tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi nito na hinahanap daw niya ang bahay ng isang fighter na nagligtas sa buhay ng kanyang kapatid. Ang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid ay isa daw itong lalaki na magaling sa martial arts na merong malaking katawan at magandang mukha. Madami namang kilalang ganon si Yeri kaya tinanong nito kung alam ba niya kung ano ang pangalan nito. Hindi daw niya alam ang buong pangalan nito pero ang sinabi daw ng lalaki sa kanyang kapatid ay Mr. Rude.